Ayun. Na yung record. So, praise God. Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi muli. And bago tayo magpatuloy dito sa Homiletics Session 2 natin, hihingi kong yumuko tayo at manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, sa success ng bawat ministry na ginawa namin ngayong araw. And Lord, sa gabing ito, magpapatuloy kami sa aming online session, Lord, ng aming study on sharpening our skill, Lord, in communicating your word, homiletics. I-bless mo ang bawat isa, Lord, na sa pamamagitan ng aming talakayan, Lord, ay ma-enhance pa ang aming kakayahan and understanding, Lord, in this ministry, O God, the ministry of sharing the gospel. Lord, i-bless mo ang bawat isa sa amin, and kahit yung mga manunood sa online class, sa recorded version, gamitin mo, Lord, ang platform na ito na kasangkapan para mahasa ang aming kakayahan. Maraming salamat. We ask the Holy Spirit to help us, to give us a deeper understanding. This we pray in Jesus' name. Amen. So, ayan, purihin ng Panginoon. The preacher's heart, a mic for God. So, ayan, gaya ng sinabi ko nung last time, ang approach natin sa homiletics dito is an advanced session. We presuppose na tayo mga preachers na. So I believe halos itong nandito, preachers tayong lahat, nagpi-preach na rin yung iba. Kayo sa Hong Kong, you've already taken homiletics. So we designed this session na more advanced and more reflective yung approach. So preach with passion and power. So hindi lang technicality ang tinitingnan natin dito, but yung passion and yung power ng pag-deliver natin. So ang title ng ating session ngayon is The Preacher's Heart. Pag-uusapan natin yung puso natin ng mga preachers ng Panginoon, and ihahalin tulad natin ito in the analogy of a microphone. Bago tayo umusad doon, we will recap. Magre-recap tayo doon sa journey natin. Natalakay natin last time na ito yung mapa ng ating paglalakbay. We talk about the foundation, session 3 sessions ito. Pangalawang session natin ngayon. Uunawain natin ang ating puso and the spirit of preaching. And yung character natin and the partnership with God. And then mag-move tayo after ng 3 sessions. So by next Sunday, mag-move tayo dito sa toolbox. Titingnan natin dito yung mga tools natin, yung basic 3. Though magbabanggit rin ako ng mga ibang mga methodologies rin, ibang mga forms of sermon, but we focus more on the most popular, the topical, textual, and expository. So, yan. And of course, mag-a-advance tayo, mga tips and mga ginagawang methodology. And I believe na di ko alam kung i-integrate rin natin dito yung paggagawa ng PowerPoint. Di ko rin alam kung pag-aaralan natin. Siguro, i-discuss rin natin nung how can we work smarter rather than work hard. So, yung sabi nila, work smart rather than work hard. So, tingnan ko kung paano ko maitutulong dito the use of AI. So, that wala sa curriculum natin, pero sa dulo siguro mai-add ko na rin yon. And because it makes my preparation faster talaga yung AI. So, especially in crafting my PowerPoint na, AI ang pinag-craft ko doon. So, iniubos ko yung oras ko sa pag-i-study, and then sa mga outputs na ginagamitan ko ng AI. So, tingnan ko kung paano ako makaka-build ng extra sessions regarding that. So, sa session 7 naman, hands-on building, yung step by step, babalikan natin yung pinag-aralan natin noon, step by step. Maybe magkakaiba yung methodologies na ginagawa natin. Ituturo ko dito yung basic na itinuro ng mga teachers namin dito sa Bible School dito sa Banting. Kasi they are following the pattern of Brodus. So yun yung ginagamit ng Bible School na pinanggalingan nila Pastor Ben.
So, yun, Brodus and yun yung Na. outline na susundan natin. So, susundan natin. And then, matututunan natin kung paano mag-craft ng sermon, magsisimula sa text, and then hanggang sa delivering and application. And then dito sa panghuli, delivery na. So, dito yung sinabi ko na maybe dyan sa church, magsiset up kayo ng video dyan, and then mag-gather kayo dyan, and then you prepare yung, this is 15 minutes, around 10 to 15 minute sermon, and kami nila, Pastora Imelda, Pastora Dennis, Pastor June, and we will grade you in the delivery. So, crowd ninyo yung mga classmate ninyo dyan. So that is the journey na dadaanan natin sa kwan. And then, ang goal natin in this course is to send you out as a clear, confident, and compassionate communicator of God's Word. So, ready to make disciples in any setting God calls you to. So, yun yung kwan. So, of course, nagagamit na tayo sa ministry. So, maybe I will revise this to send you out as a clearer, more confident, more compassionate communicator. Kasi nandun na tayo sa ministry. So even me, I'm a work in progress. Actually, it's my practice na itong mga recordings natin dito, pag hindi ko pa nakukuha yung tulog ko, i-play ko tong mga to. Pinapakinggan ko. I'm observing how I teach. I'm observing yung mga preaching ko. I'm observing how I deliver the message, and I do my self-critic. So, ayan. Minsan may mga naiilang sa ganon. But try to do that when you preach. You put a record, mag-record kayo, and then you listen to it. It helps a lot. Okay? And then, noong nakaraang session, pinag-aralan natin itong more than a speech, yung session 1. Napag-aralan natin kung define natin kung ano ang biblical preaching. And ang definition natin, ito ay proclamation. It is the itong preaching na kon natin is more than just a speech. Hindi lang pagtatalumpati, but a proclamation. It's announcing God's truth. So in our faith, the truth was encapsulated. It's encapsulated in the Bible, and that proclamation, the preaching is announcing God's truth. So delivering the perspective of God regarding matters of life and faith. So ayan, and my purpose, ang proclamation natin, hindi lang tayo nagsasalita. Hindi lang tayo nagpapalipas ng panahon. Hindi lang time for a speech na kailangan mo magsalita. My purpose, and the purpose is always to make obedient disciples of Jesus. So pag magka-craft tayo ng sermon, would this message make them closer to the Lord Jesus Christ, to be like more of the Lord, more of the inaasahan ng Panginoon? So would it make them more obedient ones? So yun yung pag-iisipan natin. Kasi kung yung message mo ay hindi nakakasagot dito, baka kailangan mong baguhin yung message mo. So ano yun, parang wala, kung ano-ano lang sinabi natin. And posture. So hindi lang proclamation, this is a delivery with a purpose, and napakahalaga yung posture. So ang posture is that the one who delivers are humble messengers. We need to realize that we are mere messengers. We are not the source of the message. So ayan, kaya kailangang itanong natin bago natin i-deliver yung message. Is this what God is saying? Accurate ba ito in the revelation na nasa 66 books? So, ito ba yung gustong ipa-deliver ng Holy Spirit sa panahon ngayon? So, titingnan natin because we need to realize that we are messengers. So, that's the lesson na pinag-aralan natin nung last. And magpapatuloy tayo ngayon sa session 2 natin, sa Preach with Passion and Power, the Preacher's Heart, Aim Like for God. So pag-uusapan natin yung tayong mga preachers. So
ano yung mga katangian natin? Ano yung mga katangian natin? So ayan. Minsan, I want to use the microphone principle. Yung microphone principle. Lahat tayo dito gumagamit ng microphone. Of course, diyan sa Hong Kong, familiar tayo lahat dito. Yung microphone, imagine yung sumigaw ka ng hallelujah. Tapos ang lumabas sa speaker, praise the Lord. Delikado. Delikado yun. Parang iba yung sinabi mo, iba yung lumabas. So parang ganon. So imagine kung ganon, iba yung sinasabi ng Panginoon pero iba yung lumalabas na message. So ayan, para tayong microphone on a stand. Isang powerful tool, pero itong powerful tool na ito, itong microphone na ito, it does not create its own sound. So yung microphone hindi tutunog ng mag-isa yan. So, imagine yung inilagay mo yung microphone sa stand sa harap tapos biglang may nagpe-preach. Kabahan ka na. So, it does not create its own sounds. It only amplifies whatever na pag tumapat ka doon at anuman ang sasabihin mo doon sa microphone, ini-amplify niya. Ini-amplify niya. And ganun yung gusto kong makita natin na imagery natin. For example, kung kumanta ka ng isang magandang hymno, so mapupuno ng worship yung room. So yan. Pag umubo ka sa microphone, of course, ubo rin yung maririnig. kung nag-recreate ka ng distracting sound, of course, distracting noise rin yung lalabas. Pag bumulong ka doon ng kasinungalingan rin ang lalabas. Mag-spread rin sa pan. So parang ganon. And tayong mga preachers, parang microphone tayo ng Panginoon. Yung buhay natin, ginagamit ng Panginoon, yung buhay natin, yung ministry natin, yung pagpipreach natin. Whatever na nasa puso natin, yun yung na-amplify. Now, ang tanong, ano yung laman ng puso natin? Ano yung laman ng puso? We need to reflect on that. So, napakahalaga yung what's the reason behind bakit i-deliver ito. So, parang ganun, yung intention natin is we need to guard that. So, minsan, pag tinawag tayo ng Panginoon in this ministry, hindi ang itatanong ng Panginoon, hindi kung talented ka ba. Hindi yun yung itatanong ng Panginoon eh. Ang itatanong ng Panginoon is what is in your heart. Ang example natin dito is si David. Si Samuel, he is a prophet and namimili sila ng hahalili na hari sa place ni Saul. And of course, siguro si Samuel is thinking about Saul and siguro yung on the standards rin ng itsura ni Saul, yun yung hinahanap niya rin. Naubos na nila yung kwan. Sinabihan siya ng Panginoon, huwag kang tumingin sa panlabas. Tumingin ka sa puso. Tumingin ka sa puso. So, ayan, that's principle also. So, kung tinatawag tayo ng Panginoon na maging preacher of His words, ang tinitingnan natin is yung puso. So, ayan, titingnan natin, pag-aaralan natin ngayong gabi, yung uri ng puso na kinakasangkapan ng Diyos. Yung, of course, wala namang perfect na heart eh. Wala namang perfect na heart. Pero ang hinahanap ng Panginoon yung puso na surrendered sa Kanya, yung puso na authentic, yung puso na handa. So, ayan, sa ating course dito sa homiletics and even us na mga pastors na nung nag-aral tayo dito, nung kinuha natin noon, alam natin na the spirit of homiletics is not to build performers, is not to build public speakers who will be uploaded dun sa ina-upload sa harap. We are what we do here in the spirit of discourse is that we are shaping vessels. So ang microphone
kapaki-pakinabang ang microphone kung una, malinis ito, tama yung pagkakasaksak niya, so yung connection niya sa amplifier and sa speaker maganda. Mapansin niyo 'yan pag may tama yung wire mo eh. Pag may tama yung wire at may problema sa connection doon sa amplifier, it's either walang tunog na lalabas sa speaker or umuugong-ugong 'yan. Umuugong-ugong 'yan. So napakahalaga yung tingnan natin yung properly na connection and dapat nakasaksak sa tamang source. Minsan sa sound control, may mga away-away na nangyayari minsan kasi may mga singers na sabihin na lang natin na may sariling nota. And yung mga sound control minsan, binababaan yung microphone nila. So, ayan. Now, sa atin, let us examine our heart through these lenses. So, ayan. Mag-reflect tayo rito. Ayan. Ang principle ng ating subject ngayong gabi, Section A, Integrity, Walking the Talk. Ang principle nito is that yung buhay natin, yung pribadong buhay natin, sana nababalidate nito yung public message natin. Imagine yung nagpipreach ka about one thing, tapos ang tatanabutob dagiti congregation kasi salungat biyag mo di kasaba. So parang ganon. Credibility is the foundation of spiritual authority. Kaya minsan nabanggit ko last time preaching message, yung message na dineliver ko regarding forgotten promises. Bakit ako nag-aalangan? Una, hindi lang dahil masakit yung message, and nasasabi kong masakit yung message kasi even me, ang dami kong mga promises sa Panginoon na hindi parang nakalimutan ko na. So parang ganun, and nakita ko na this is a bloody message. So ayan, do I have the credibility to deliver it, Lord? But the Holy Spirit wants me to deliver it anyway. So sabi ko, Lord, forgive me for being forgetful. Ayusin mo ako and give me a new beginning just like what you are giving them, a new beginning, tapno maited mo kay tad-ado nga bendisyon. So when it comes to skill, people will forgive your lack of skill. So ayan, kahit sablay-sablay yung wala malayo or wala ka sa perfection sa skill. But maatim pa ng tao yan Maatim pa ng tao yan. But people will reject lack of integrity. Alam nyo dito, pag inaalala ko ang ministry nila Pastor Donato Kitong, nang natatandaan ko, hindi rin siya magaling na preacher Yung mga teachings niya, kasi hindi rin naman sila matataas ang pinag-aralan Yung mga preachings niya limitado. Ang alam ko lang, laging tumatanggap yun ng Acts Magazine Acts Magazine, meron pa yung Acts Magazine noon. Yun yung mga kasangkapan nilang tinuturo nila. Hindi rin siya magaling mag-expound. Pero why their ministry is so powerful? Ang natatandaan ko, it's their life. It's their life. They came from darkness. Kasi gangster yan sa Baguio And their messages, when they call for holiness, when they call for return to the Lord, you can see it in their life. Yung sabi ko nga, when you lack skill, people can forgive that. But when you lack integrity, people will reject that. So, yan. So, ang greatest sermon is actually our very life. Yung mismong buhay natin, yan ang greatest sermon natin. Paano kung tatayo ka lang sa harap, sinabi ng Panginoon na tumayo ka doon? Do not speak. Let your life speak. Siguro,
Lord, ilingid na itidayag mo. So, yun. The greatest sermon is the life that we have from Monday to Saturday. Kasi, pwedeng ang gaganda ng sermon natin ng Sunday, pero yung life natin sa Monday to Saturday is hindi kaaya-aya. So, but ang pinaka-effective na sermon is the one that we go through every day. So, merong teacher ako sa Kwan. May teacher ako sa Baguio nun sa APTS. And sabi niya, may pinagdadaanan siya sa buhay na hindi niya maintindihan bakit ang lungkot ko. Wala naman akong problema. Bakit ganito? Why are you cast down, my soul? Sabi ni David Bakit ako dumadaan sa ganito? Wala naman akong problema. So, he is questioning. Dumadaan siya sa, I'm not sure kung tawag natin doon is depression. So, yun yung kanya. But he still perform his ministry. Pumupunta pa rin sa school, nagtuturo pa rin sa school, pumupunta pa rin sa church, nagwo-worship pa rin sa Panginoon, in spite yung pinagdadaanan niya. So, hindi niya maintindihan yun. Hindi niya maintindihan. So, may panata siya na never siyang tatanggi. Pag nag-open ang opportunity sa kanya na mag-preach, may nagsabing nag-invite sa kanya ng preach. May panata siya na never to reject it. Never to reject. So, Holy Week yun. Parang ganito siguro, Mark, sinabihan nila. And Holy Week na he will make a sermon para sa 7 last words ata. Basta yung last moments ni Jesus Christ. At habang gumagawa siya ng sermon, pinag-aaralan niya yung time na si Jesus Christ was yung last week of the Lord Jesus Christ. Napansin niya na yung may mga bagay-bagay sa buhay ni Jesus Christ na hindi mo maintindihan. Even yung mga apostles, nagtataka sila. Nagtataka sila na bakit si Jesus, ayun, biglang sinumpa na lang yung fig tree. Tapos may mga ibang kilos ang Panginoon Pumunta doon sa temple, tapos binalibag yung mga lamesa doon. So, parang sa pinagdadaanan niya na bakit ganito ako? Parang nababasa niya yung week ng Panginoon na ganun. Naiintindihan niya na yung hindi siya mapakali tapos babalik. Dati naman pag nagpe-pray siya, aalis siya, tulog yung mga kwan wala namang pakialam, aalis, sisiklod niya lang yung sarili niya nagpe-pray. Pero sa mga kwan na yun, medyo may padabog si Jesus Christ. 1 oras man lang, di man lang kayo makapag-pray. So may mga pinagdadaanan si Jesus Christ. And dahil sa pinagdadaanan ng buhay ng teacher namin, parang naintindihan niya ng mas malalim yung pinagdadaanan ni Jesus on that time, on that moment. And he created a sermon out of that understanding. And sabi niya nung i-preach niya raw sa church on that Holy Week, yung congregation raw is bursting they are bursting in tears, agsasangit da, parang ganun yung kaya yun yung point na gusto kong i-highlight dito. Yung greatest sermon natin is our life. Anong mga pinagdadaanan natin sa buhay? Malungkot ka? Bakit ka malungkot? Ano yung mga pinagdadaanan mo? How would you live on those moments? Kasi meron yung pag nasa spiritual high siya, hallelujah, praise the Lord, ang tindi niyan, ang tindi ng very strong siya spiritually. Pero pag may mga nasa spiritually low naman siya, ayan, nako-compromise na yung buhay, kung ano-anong ginagawa na. So, hindi ganon. Yung integrity is, isa kasi itong integrity sa core values ng TGMI. You still do what is right, even kadagiti times na So that is very important sa atin.
So our greatest sermon is the life that we live from Monday through Saturday. So ayan, biblical foundation sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ito yung basehan natin to. Sabi dito, what's your life and doctrine closely? Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. So, babalik ta rin natin ito. Pag hindi ka magpipersevere sa buhay mo and in your doctrine, mapapariwara ka at yung mga pinipreachan mo. Parang ganun yung point dito. So kung titingnan natin ito, itong verse na ito, So itong verse na ito, kung papansinin mo, mas nauna ay what's your life and doctrine. Mas nauuna yung highlight na your life. Sina Pastor Donato Kitong, sabi ko nga they cannot articulate their doctrines. Maraming doktrina na hindi nila ma-explain. Kasi hindi naman malalim ang pinag-aralan nila. But you see their life. Ako, kasi siyempre lolo ko yon. Natutulog ako minsan sa bahay nila. When it comes to prayer, hindi man niya may explain yung doctrine of prayer, bakit ginagawa yung prayer. Hindi niya maipaliwanag in a comprehensive manner siguro, in a very theological manner. Pero ako na natutulog sa bahay niya, nakita ko kung paano ang prayer life niya. His life speaks for itself. Ang tanong ko nga natutulog pa ba to? Kasi bawat magsaside siya, mamaya nag-i-speak in tongues na naman. Gugulong ng ganon. Hallelujah. Tapos diretso speak in tongues. Ganon yung life niya, yung kanya. Tapos pag 4 o'clock na, ayan, uupo na yan. Uupo sa kwan. And then magsisimula yan. Ang lakas na speak in tongues. And then iisa-isahin niya lahat ng kapitbahay niya by praying for naming them, lahat ng mga ministro, lahat ng kamag-anak, lahat ng mga hindi ligtas. Sabi ko nga, dito sa Lamot, noong pumunta siya rito, doon siya tumira sa harap ng munisipyo. Actually yan, may megaphone yan yung bigay ng T.L. Osborne Ministry. Minamicrophone pa niya yung prayer niya. Parang Muslim ba? Pag yung day of prayer nila ng umaga. I think na-adapt niya yun sa Mindanao. If they can do it, why can't I? Ganun siguro yung mindset niya. So, sa early morning, naka-microphone yan. And how could you complain as a neighbor kung ang naririnig mo naman na disturbo sa'yo sa madaling araw, pangalan mo na pinag-pray na i-bless ka ng Panginoon. Parang ganon. So, ganon mo na lang siguro yung tenga mo. So, what's your life? And the doctrine is secondary dito. So, napakahalaga sa ating mga preachers, bantayan natin yung buhay. And of course, we develop our knowledge in the Word of God. Yung doctrine, napakahalaga rin ito. Kaya study to show thyself approved unto God. Workman that needs not to be ashamed. Rightly dividing the word of truth, sabi doon. So, napakahalaga. But number 1 dyan, kasi sabi ko nga they can tolerate yung wrong na mga, or hindi malabo na mga pagtuturo natin, hindi clear na delivery natin. They can tolerate that. Pero yung buhay natin nasalungat sa mga itinuturo natin, ay hindi katanggap-tanggap yan. So, yun. So, of course, we need to develop both of these. Okay? So, sabi dito, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. So, napakahalaga sa atin na how we live is in alignment with what we say, what we preach, how we walk with the Lord. Ganun rin yung sinasabi natin sa paghubog natin sa mga jigijikas kasabaan tayo. So, ayan, life comes first. So, life comes first. Your doctrine or your teaching will only have a lasting impact pag nababack up nito ng integrity ng buhay natin. Okay? So, we cannot lead people further than yung mga nadaanan natin. Hindi. Meron yung kasabihan sa Ilocano .
amo bibiyangan ti biyag ko, denggem ti bagbagak. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun sa ating mga preacher. So, ayan, kailangang tingnan natin. That's why they cannot, kaya hindi nila ma-turn down si Jesus eh. Kasi what he say, di ba, isang comment nila sa kanya is, he preach with power and authority. So, alam mo, pag compromise ka sa isang area na tinuturo mo, wala na ring power yan. Even sa'yo, wala kang kumpiyansang nagtuturo niyan. Alam natin, I know what I'm talking about because there are times na the Lord wants me to preach about something and I know na I work in progress regarding that matter. Alam ko na hindi ko madiinan ng matindi kasi alam kong sablay ako doon, parang ganon. So work in progress, pero ito yung experience ko. Hindi porket nagpe-preach tayo, expert tayo. Sabi ko nga, we are just microphones. The Lord wants us to teach that, and even as that message is para sa atin. So we are spokesperson, and the message is also for us. So kaya nga binibigay ng mas maaga ng Panginoon yung message sa atin para we can fix ourselves. Lord, tagilid ako dito, patawarin mo ako. Kung matatandaan niyo yung nakwento ni Pastor Dante dyan, yung nagpe-preach siya and then merong na demon possess. Merong na demon possess. Nire-rebuke niya yung na demon possess. Pumanaw ka Satanas, kunana. Kit kunana jay nag-speak jay spirit, sabi, sikat yada Satanas na, kunana. And then ibagana mo tan tiba baso ni Pastor Dante, tumiklop daw si Pastor Dante. And then napan ni igid niya nagpakawan. Pakawanin na kapo dabaw ti Satanas ko. parang he meditated on and then if we confess our sins, he's faithful and just to forgive us. So na-restore yung confidence kay Pastor Dante and went back. And may revelation ng Holy Spirit sa kanya na in order to conquer the enemies, kinuha niya lang yung gitara and start singing, there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. He starts singing hanggang sa naasar ata yung demonyo. So ganun. So when we preach, may classmate ako, barkada ko ito, matagal na, hindi na kami, Roselo Rubio. Sabi niya, ang galing, kasi pag may mga problema kang mga barkada namin, yun yung yan yung parang kuya-kuya ang galing mag-advise. So, may na-advisean siya na classmate namin. Sabi niya, mali kasi yan, Brad. Ganito dapat. Ganito ang gawin mo. Sabi ng classmate namin, galing mo naman magsalita, dumaan ka na ba sa sitwasyon na ganito? Sabi ni Rosela Rubio, yung barkada na, hindi ko sinasabing dumaan na ako sa sitwasyon na yan. Ngunit ito yung tama. Ito yung tama. Pag darating ang panahon na dumaan ako sa sitwasyon na yan, at makikita mo na itong sinasabi ko ay hindi yun yung ginagawa ko, ipaalala mo sa akin kasi ito yung tama. So, we preach and we are coming from the Word of God and double-edged sword. Tatamaan tayo nung isang talim niya and pantama rin yung iba. Because tayo, work in progress nga. Kaya sabi ko nga, if the Lord will ask you to preach something na you are a work progress in that area, medyo ang hirap i-preach. But we are just mere microphones. We need to deliver what the Lord wants us to deliver. Okay? So, I'm not sure kung may mga ganon na experiences kayo but personally, ganon ako na kwan. So, may mga I need more meditation on kwan and how do I learn from that. Heart check. Question number 1. Why is it so damaging to the gospel message when a preacher's life doesn't match their words? Bakit mapanira sa mensahe ng magandang balita
kung yung buhay ng preacher hindi umaakma doon sa mga sinasabi nila. So, bakit kaya? So, we are in the business of preaching the truth. At ang kasalungat ng truth is lie. Kaya, napakahirap maging preacher. Sinasabi ko na, napakahirap maging preacher. You need to be one step ahead always. And I don't know kung isa ito sa sinasabi ni Paul na tanggalin mo itong thorn of the flesh. Ewan ko kung ano yung sinasabi ni Paul doon. But ang sagot ng Panginoon is, my grace is sufficient. My grace is sufficient. So yung many times sa ating mga preacher, we minister while bleeding. We minister while bleeding. So ayan, dinideliver mo yung salita pero ikaw rin ang tinatamaan ng salita. Pero okay lang yung mga ganun. Kaya minsan, yung mga marami dito sa ang pinaka-example natin is Billy Graham. Not Billy Graham. Billy Graham is started strong, finished strong. He is a very good model in preaching. Maraming preacher. Jimmy Swaggart is one. He preached about the work of the Holy Spirit. He preached about holiness. And then he fell into temptation and of course he repented, pero hindi na siya na-restore ng kagaya ng dati and it hurts the church kasi siya yung pinakasikat na kung preacher ka noon sa era na yon, siya yung idol ng lahat ng preacher kasi ang galing niyang mag-preach, very charismatic, nagmumove ang Holy Spirit and at the same time ang galing pa niyang kumanta. Siya yung nagpe-preach tapos biglang pupunta sa gitna bigla na lang kakanta, mag-worship. So he handles worship and so ayan, it's not judgment naman but very damaging sa church. Of course, who are we? We are just sinners saved by grace. And we praise the Lord na na-restore si Jimmy Swaggart though not in the worldwide ministry na. Ayan. Bakit kaya damaging sa gospel message yung preacher's life pag hindi umaakma sa sinasabi natin? Truth kasi ang pinag-uusapan natin dito We are in the business of righteousness and truth. Kaya hindi tayo makapagyayabang ng mga preachers. We are in the hands of grace. By the grace of God lang talaga na we can go on with this ministry. Temptation is everywhere and only the grace of God can uphold us. Hindi tayo pwedeng magmayabang. So, ayan. Pagbulay-bulayan natin ito. So, pag-isipan natin yung effects niya. Nakikita ko sa Facebook niyan. Nakikita ko sa Facebook yung kailan yung trending si yung pastor ng isang sex bomb dancer. Oo. Naging trending siya sinasabi niya lang naman yung stand natin. Kunam kalasanto kung kunada kanyana. May ewan ko kung totoo, parang may ngayon kasi pwede ka nilang sirain Pwede ka nilang sirain talaga. So, ayan, ang hirap ng nasa pulpit ministry. So, always pray, yung mga hindi pastors dito, always pray for your pastors and sa ating lahat, may the Lord uphold us. May the Lord cover us always with His grace. Okay? So, ayan, para hindi yung praise the Lord. Kunam ko, sa balik rumor di may Okay, section B. We go to section B. Compassion. A heart for people, not just platform. So, anong ibig sabihin nito? So, yung preaching natin, maraming preachers and teachers of the word that they come from here.
Oh, of course, mamamaster mo yan. Mamamaster mo ang Word of God. Pinag-aaralan mo ba naman yan? Paulit-ulit yan. Mamamaster mo yan. Madodoctorate mo yan. Madodoctorate mo yan. And you can be so good in everything. You will be like the Pharisees. You will be like Paul. But when they deliver the word, anong kinaibahan ng mga Pharisees at si Jesus Christ? Ang makikita natin doon is the compassion. The compassion. Yung mga Pharisees, just like Paul, he wants to become Pharisee para maabot niya yung highest level ng reputation doon sa kanilang community. So, yun yung aim ng mga nagpapakadalubhasa sa Pharisee based on the salaysay ni Paul. Kaya si Paul, he has all the credentials, sabi niya. A Jew of the Jew, from the elite tribe of Benjamin, lahat, to a Pharisee of Pharisees. When it comes to the law, blameless. So parang gano'n, he is a master of everything. Pero ang wala sa kanya noong before siya na maging preacher of the Lord Jesus Christ is this compassion. So yung heart for the people. So heart for the people. Si Paul, makikita mo yan eh. Kung ako mapipiliin, sabi ni Paul, kung pupunta sa langit o mananatili dito, kung pupunta sa langit, doon na sana. For to me, to live is Christ. To die is gain. Pero, mas gusto kong manatili so I can serve you. I can help you in your faith. So parang the compassion for people. So, principle na pag-aaralan natin dito. True preaching flows from genuine love for people, not from a love for the spotlight, approval, or position. So, the fuel for faithful preaching is compassion, not ambition. We speak to people, not at them. So, in my reflection, in my personal there were times na nung bata-bata pa tayo, nung mga young people days, medyo nasasanay na ako magsalita sa harap nun eh. Medyo nasasanay na magsalita sa harap. And then, ayan, parang pag nagsasalita ka sa harap, and parang nagkakaroon ka ng sense of umaangat yung lalo pag pataas ng pataas yung mga pinupuntahan mo. And I was able to speak on the platform ng Bangon Pilipinas. Yung platform ng Bangon Pilipinas, provincial wide dito sa Ifugao noon. And they put me as one of the speaker. And talagang public speaking yung ginawa ko doon, hindi message eh. Because you are campaigning for Brother Eddie Villanueva. And of course, galing rin ako sa background ng activism. Sa Manila noon, pawilga-wilga naman kami, makibaka, wag matakot. Napapasali tayo sa mga ganyan. So, ayan, kung alam ko lang talaga ang platform ng education, kasi wala tayong career guidance during high school eh. Alam lang namin noon, pag hindi ka nurse, engineer ka. Kaya I was in the engineering. Pag alam ko lang mga courses during that time, siguro I'm a political science major. So parang mga ganun siguro. But we don't know eh. So ayan. But anyway, we are in the scriptural science. The Lord put us in here. Pero during the younger days, pumapasok sa lumalaki yung ulo mo pag nagkakaroon ka ng mas malaking platform. And praise God for those realizations na we just realize that in preaching, it's not about us. It's not about the spotlight. It's not about the approval. It's not about the position. Hindi, alam niyo, pag nag-deliver ka ng salita ng Panginoon, I realize, hindi ka pinapalakpakan dahil ang galing mo. Kaya lagi kong sinasabi na you listen. Ito yung advice ko sa mga batang preacher. You listen to the Holy Spirit. Makinig ka sa Holy Spirit. And pag nakuha mo yung punto niya, make sure to deliver the point of the Holy Spirit. Deliver with all your capability.
mapagkakamalan kang magaling, mapagkakamalan kang matalino, mapagkakamalan ka. Actually, miniminik mo, ginagay, sinusunod mo lang yung sinasabi ng Holy Spirit. In the public ministry, in the pulpit ministry, pag nasusundan mo yung Holy Spirit, mapagkakamalan kang magaling, mapagkakamalan kang malalim, mga ganun. Hindi. Ang magaling yung Holy Spirit. Ang malalim yung Holy Spirit. Ang humihipo sa puso yung Holy Spirit. So, yun yung natutunan ko in the ministry. So, iba kasi yung pag of course you can always do that. You can build your career. Yun yung nakakalungkot na pinasok ng anong tawag natin dito. May isang industry na lumalago The industry of motivational speakership. The industry of motivational speakership. Habang lumalaki kasi yung credentials mo, tumataas yung presyo mo. Na-discover ko ito na may presyo-presyohan pala sa public speaking. So for example, sa akin, susulat ko, ano na ang pinakamalaking crowd na nag-preach ka? Okay? So ang credential ko is I was able to preach to about 500, to speak before 500 to 700. That's the crowd of the conventions natin. And then, anong mga pinunta no? Pwede kong sabihin, I was able to deliver lectures in Hong Kong several times. Pangpakapal ba ng kwan? Pangpakapal ng credential. I went to Korea. Mga ganon. Nag-preach ako, may papakita ka naman na kwan. Habang ganon na kwan, pwede mong taasan yung presyo mo. Magkano per dime mo, Pastor? Per oras. Parang ganon. So pag sabihin mo na 2.5 per hour. Per hour yan per hour. Kwentado na yan yung oras ng pagpunta mo. Basta nandun ka, nagkwenta na yung oras. May ganyan na industry. May ganyan na industry. And maraming preacher na they go towards that to build that career. To build that career. Kasi natural sa mga preachers ito And then, lalo na pag nagsulat ka rin ng libro, another yan. Mapapakiramdaman mo yan Habang tumataas, dumadami yung pinag-iispikan mo, madadagdagan mo yun. Makikita nila yung credentials mo. So, ayan. Kaya si Doc Leia. Kasi si Doc Leia, the Lord, the Lord brought her to that platform The Lord brought her to that platform na ang goal ng Panginoon is that to reach yung mga professionals, yung mga nasa taas. So yun yung heart niya. Kasi nagkakaroon siya ng access. So kaya sinasabi ko na ni-advertise ko nga minsan si Doc Leia yung speaker natin. Pumunta kayo. Hindi nyo alam kung mataas ang bracket nito. Pero si Doc Leia, pag ministry ang pinag-uusapan, bumabalik siya. She always is a pastor. She always is the pastor na. Pag pumupunta siya sa atin, it's the pastor heart to help the other workers, the co-laborers in the Lord. Pero pag ibang pinag-uusapan, taas na bracket yan. Taas na bracket. Because she's a doctor of philosophy and she hits. So she has the crowd. So parang ganun. Okay? So, ayan, the true preaching flow is genuine love for people, not from the love for the spotlight, approval, or position. So, ayan, I believe naman na wala sa atin yan. I believe naman na wala sa atin yan. Minsan, ina-highlight ko ito sa mga younger ministers, yung sa Bible school. Kasi, pagkabataan ka, prone ka dito Prone ka dito. But we are older ones. So, ayan. The fuel for faithful preaching is compassion, not ambition. Ang kwan dito, sa text natin. Sa Matthew chapter 29, Matthew chapter 9 verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without shepherd. Dito makikita mo yung puso ng Panginoong Hesus. Why does he do
what he is doing. Bakit ginagawa niya? Bakit nagtuturo siya? Nagtuturo siya sa mga bata, sa mga matatanda. Bakit nagpapakahirap pa siya mga ganito? You can see the compassion in his heart. Ito yung description niya. They are like sheep without a shepherd. He does that because of that compassion sa kanila. Now, I'm trying to reflect on this. Karamihan ng I'm coming dito sa pastor na rin ng ilang more than a decade. In crafting sermons, I pray to the Holy Spirit. Minsan tahimik ang Holy Spirit, so you need to prepare a message anyway. So, for example, I was praying for a message and like my message this morning, I message about yung nangyayari yung giyera sa paligid natin eh. Nagbubumbahan, ano nangyayari? There's worry sa mga tao. There's worry. So, sa atin, naiintindihan natin yung mga mapping, mga scheduling, timetable ng Panginoon, and it does not worry us anymore. You know eschatology. You know your salvation. You know your salvation. You know your security in Christ. So kaya ang description ko, pag you are secured, you know your salvation and you are in Christ. Ang buhay natin nagiging kisira-sira. As long as you are in Christ, life is whatever will be. Kahit magbumbahan dyan, who care? Matamaan tayo dyan, who care? We go to the paradise and we just come back later. So parang ganun. But hindi ganun lahat ng Kristiyano eh. Meron yung hindi nakakaalam and they worry. Meron yung mga hindi nakakaintindi ng mga yon. So in that spirit, so they are like sheep without shepherd. So meron yung baka mag-rapture na. Hindi ako handa. And they struggle in that worry. So I integrated in the sermon. Hindi. You accepted the Lord Jesus Christ eh. You accepted the Lord Jesus Christ. Mararapture ka. Not because of your good works. But because of what the Lord Jesus did for you on the cross, just because you receive Him. So yun yung emphasize ko na, isipin mo, they are worrying on something na ikaw ang sarap-sarap ng tulog mo, wala kang pakialam because you know the truth. So I come from that spirit sometimes, looking at that sheep, yung mga tao na in compassion. Bakit ikituturo sa kanila ito? Kasi pag naunawaan nila itong truth na ito, it will make their life more peaceful, more calm. So it will make them more grateful people, more worshipers. So parang gano'n. So ayan, isang tinitingnan ko yun in crafting sermons. So ayan, actually in Hong Kong, nagre-research ako ng mga buhay ng OFW. Of course, may hint na ako dyan kasi I watched Anak several times. Vilma Santos and Claudine Barreto. So yeah, we have a hint of that. And the stories of people and yep. Actually, the message that I delivered noong anniversary, I was talking with Pastor June. Kasi nabuo ko lang yung sermon na yan the night, 2 days before ng anniversary. Nagsusulat si Pastora Imelda sa table sa labas and actually I was crafting the sermon rin sa aking phone. And then nung nabuo ko, parang I just can't hold the tears. Umiiyak ako as realizing how the Lord cares for these people. How the Lord cares for you, OFW, parang and actually all of us are like OFWs in this world. So this is not our world, sabi ni Pastor Dante. Hong Kong is not my home. This world is not our home. So and then the love of God lang, the love of God. So talagang I was crying that time na idimumbuok na yung sermon. So the Holy Spirit will let you feel the heart na meron siya. Now si Paul dito sa 1 Corinthians 13 verse 1,
Sabi niya, if I speak in tongues of men and or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Now, when public speaking ay pinag-uusapan, I think Paul is a master orator. Sinasabi nila na hindi magaling si Paul sa public speaking. Sinasabi nila yan. Kasi ang magaling daw sa public speaking si anong pangalan nun yung kino-compare nila na kay Paul ako kay yung isa yung, nakalimutan ko yung pangalan ng preacher na yun, na orator. But actually, Paul is a good orator. Imagine doon sa book of Acts, yung pagkausap mo ang Greeks, you must be good in that. You must be good in that. So he goes to their gymnasiums or colosseums. Pumupunta siya doon and they deliver their views, their philosophies in oration. So, yun yung magaling si Paul. Magaling si Paul. Pero sabi niya, I did not come in nice words. Sabi niya, I came in the power of the Holy Spirit, sabi. Kasi he can kaya niyang antigin ang puso ng tao with a choice words. So if I speak in the tongues of men and or of angels but do not have love, I am only resounding gongs. So love can be synonymous with compassion. Compassion. So yan, Paul is coming from that. You can just pag pinabasa mo mga epistles of Paul, you can feel the heart of Paul for the church. Heart of Paul for the church na Paul, a slave of Christ. parang ganun. So, ayan. So, and then dito, sabi dito, Jesus' teaching ministry was constantly sparked by his compassion. So, minsan akala niya lang sa church, many times pag gumagawa ako ng sermon, I browse Facebook. Hindi randomly na browsing yun eh. Tinitingnan ko yung mga pinopost ng mga tao. Especially mababasa mo, nag-post ng prayer niya sa Panginoon. Akala mo naman may Facebook account ang Panginoon. So, but they pour out their heart. They pour out their heart. Mga members na may pinagdadaanan, and makikita mo sa walls nila. And then sometimes I meditate on those, tinitingnan ko, and then I crop messages to parang Lord, if I were you, how would you answer these questions, these queries? And then you craft it in the sermon, kung ano yung sagot ng Panginoon, you made it as a sermon. So yan. Anong pinagkaiba ng may malasakit at walang malasakit? Okay? For example natin dito, isang doktor na surgeon. So, si Ruhano. Surgeon. So, technical skill, magaling siya. Magaling siya. So, mag-ooperate, ayan, example, mag-ooperate ng puso. So, kung mag-ooperate na, yung skill niya lang ang iniisip niya, parang wala lang. Sige, gawin ko yung makakaya ko, wala na tayong control yan. So, parang walang concern. Parang ginagawa niya lang yung profession niya. So, ayan, na hindi man lang inaalala kung ito, ama ito, may mga umiiyak sa likod, sa labas, talagang what. So, iba yung surgeon na mechanical siya. So, I'll just do what I can do. So, parang ganun, process. Yan yung nakakalungkot, maraming doktor na ganun eh. Actually, kahit hindi kailangang operahan, may mga realities na ganito, kahit hindi kailangang operahan, pinag-i-eksperimentuhan. So, parang ganun na tinitingnan nila, nagta-trial and error. So, parang ganun. But there are doctors who combine their expert skill with malasakit. So, ini-explain. May mga doktor na dito, ini-explain nila, pag nagpapa-check up ka, ini-explain nila yung pinagdadaanan, makukuhan mo, mararamdaman mo yung care nila. Tingnan mo to, pastor. parang mas concerned pa sila sa health mo kaysa sa sarili mo. Yung pastor, si Dr. Uy, mag-exercise ka, pastor. parang ganun eh. So, ayan, ini-explain niya ng mas nauunawaan mo
No, nothing to worry dito. Nothing to worry. Bantayan mo lang ito. So parang ganon. So parang yung mga ganon, yung the doctors with malasakit. Kaya actually may mga doctors na hindi ko na binabalikan eh. Bumabalik ako sa mga doctors na ramdam ko na they care. So, yun. So parang ito, para tayong surgeons rin ng mga preachers, we hold a delicate tool. At yung tool na yon the Word of God. Hebrews 4:12. So, is a double-edged sword. Sharp surgical tool. Alam niyo, pag meron yung mabagsik na ngayong message, galit pa yung preacher. Parang sugat na nga sila sa message, tapos bas galit ka pa sa Diyos. Parang ganun eh. So, alam niyo, pag masakit yung message na dinideliver ko, paano ko mai-deliver ito na, ayan, isipin mo naman kung meron yung last time nag-post ako dito, yung kumuha sila ng dugo. Bakit yung nurse na yun, ang sakit? Hindi naman yung una. may nurse doon na kumukuha ng dugo ko eh. Tutusok ko na, inhale, sabayan mo, inhale. Ganon siya. Yung isa, hindi man lang nagtatanong, basta tinusok na lang. Tapos, yung isa pa nun, tinanggal. Tapos, tumitingin siya sa akin. Pwedeng isa pa? Kulang eh. Ba't mo kasi tinanggal? So, parang ganon. So, first time ko pa man din na nun, alam nyo na, takot tayo sa mga karayom. But, the Word of God is parang ganon. Parang ganon. Delicate. Masakit yan sa mga tao. Masakit sa mga tao. Kaya nga minsan, ang ginagawa ko, when pinag-usapan namin nila Pastor John, nila Pastor Dennis to eh. So we are going to one district to deliver a message. Alam namin, this is murder. Masakit itong message na dadalhin namin doon. So we are addressing some issues and then yung mga lectures. How do we do this? Sabi ni Pastor John. And ang idea na pumasok sa akin is we hit them by hitting ourselves. Yun yung ko eh. Because yung mga pinagdadaanan nila, yung mga kasablayan nila sa buhay, sablay natin rin yung mga yan nun eh. But by the grace of God, He fixed us. By the grace of God, He fixed us. So sabi ko sa grupo, we hit them by hitting ourselves. Pag ganun kasi, they feel na hindi ka judgmental na pumupunta doon. Mararamdaman nila na you care for them. May compassion ka sa kanila na, dumaan rin kami dyan noon, and then they will feel na you are delicate in fixing the things in their life. So parang ganun. So be very careful. Kasi minsan tayo mga preachers, lalo na pag galit ka sa taong prepresan mo, so bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulan sana. Parang mga ganon, pabiro minsan. So, yan. But, itong ministry ni Jesus, punong-puno ng compassion. He looks deeper than the surface. He saw the pain. Alam niya yung confusion, yung spiritual hunger. Inaalala niya yung sabi ko nga dyan nung lecture natin dyan, no? Sometimes the happiest are the saddest. Tinatago lang kasi sa kasayahan yung lungkot. So, si Jesus, He has the capability to see the pain, the confusion, and the spiritual hunger. So, nawa sa atin, may the Lord open our eyes that we may be become a preacher like Jesus Christ. Okay? So, yan. So, section B, compassion. Compassion. Okay? So, heart for people. Kailangan natin yan as preachers. Ayaw umusad. What happened? Ayan. Interactive question number 2. Have you ever heard a sermon that felt technically good naman siya? Technically good. But somehow cold. Ang ganda ng sermon. Pero parang mas malamig pa sa ilong ng pusa. Or one that hindi maganda yung pagka-deliver.
pero naramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon. Napagulugol ka sa message. So, ayan. So, ano kaya yung naka-create ng feeling of warmth and compassion sa preacher? Sabi ko, yun na Pastor Donato Kitong, they are not good preachers. But the compassion factor there, yung genuine love na kaagapay ng message na dinideliver nila. Nararamdaman yan. Nararamdaman ng mga hearers natin. Okay? So, ayan na, mag-reflect kayo pabalik doon para hindi tayo masyadong gabihin. Usad tayo. Section C, dependence. So, pangatlo na to. Yung una kanina, titingnan natin sa ating is sa integrity. Integrity, kailangan na we walk the talk. Pangalawa is compassion. We need to have a heart for people, hindi lang sa platform. And then, pangatlo, kailangan natin itong dependence, being plugged in to the power source. Okay? So, tayong mga preacher, saan mo huhugutin yung power ng preaching mo? So, saan mo huhugutin yan? So, principle na pag-uusapan natin ito. Preacher's heart must remain in daily humble connection with God through prayer, the word, and worship. In my experience, may theory pa nga ako na ganito Minsan, I think totoo ata yung sinasabi ni Paul na tayong nasa fivefold ministry, parang, kasi tinatawag ni Paul yung sarili niya, pastor na slave of Christ. He took captives and he gave them gifts to the church. Sabi nun So, parang captives na yun ng Panginoon. Sometimes preachers are parang ganun. Parang slave ba kami talaga, Lord? Slave of the church. Kasi sometimes, ito yung may napansin ako. May dinaanan ako na matinding pagsubok. Matinding pagsubok. Parang kaliwat kanan, patong-patong, na ospital yung hindi lang isang bata, dalawa silang naka-hospital, na-dextrose sila doon. Tapos yung si Mayumi ng bata yan, grabe yan kung mag-hysterical yan. So sabay-sabay and then loaded ka sa ministry, pressure sa trabaho, parang ganun. And bakit ako dumadaan sa mga So parang, and then magpipreach ka pa rin. Magtuturo ka pa rin sa Bible School. Continuous pa rin yung ministry. So parang ganun yung pressure ka. Yung hard press from every side. Hard press. parang yung sinasabi ni Paul Pero, ang napansin ko, the Lord is always there. You cry to God and He is always there. He is always there. So parang, bakit ako dumadaan dito? Bakit ako dumadaan? Minsan sinadya ng Panginoon na padaanin ka doon para maintindihan mo yung dinadaanan ng church. So you will have an understanding. So pag may mga nagkakasakit, you know how to comfort them. You know what to say to them. Pag may mga kaliwat kanan na pressure ng mga member, you know what you are talking about. So parang ganon. And then I was able to craft sermons na ganon. Nasasabi ko nga kung may time machine at ibabalik ng Panginoon yung sitwasyon na yun, hindi ko iiwasan yun. I will go the same process. Why? Because on that journey, manghirap man ng journey ko doon sa sitwasyon na yun, young parent, pressure dito, pressure doon. But, yun yung nakikita ko na lumaki yung faith ko sa Lord. Lumaki yung kaunawaan ko sa sinasabi nilang the presence that never leaves. The presence of God that never leaves. Na lumaki yung understanding ko sa yung sinasabi nila, He will supply all your needs. Naintindihan ko yung concept na may sakit pa rin yung mga bata, but alam mo nang panalo ka na in the spiritual realm. Alam mo nang they will get well. So, yan, naranasan ko lahat yun. And sabi ko, hindi ko iiwasan yung sitwasyon na yun because the Lord made me grow. And I think the way I minister today is napakalaking factor ng dinaanan ko doon. So, and I think it's not for me.
I think pinadaan ako ng Panginoon sa sitwasyon na yun for the church. So I know how to communicate those, yung kung sino ang Panginoon. So ayan, ang napansin ko lang is always be connected. The preacher's heart must remain in daily, humble connection with God through prayer. Ang natatandaan ko lang noon, nagpe-pray lang ako noon. Nag-play ka lang ng audio Bible. You sing songs of worship. Yun lang naman eh. So, ayan. And, ayan. Tayo kasi, tayo mga preachers, we are not reservoirs of wisdom, storing up enough for the next sermon. Kasi actually sa akin, kung hindi ako pastor, minsan ayokong magmayabang sa pan eh. Alam niyo, kung hindi ako pastor, hindi ako magbubuklat ng Biblia. The Lord is forcing me when I became pastor. The Lord is forcing me. Alam niyo, hindi ko makumpletong basahin yung Genesis to Revelation noon. Hinire ako ng Philippine Bible Society para mabasa ko yung Genesis to Revelation. I was forced kasi kailangan kong i-translate. So the Lord forced me to read Genesis to Revelation because of my job. But I cannot do it. I cannot do it. So parang ganun. So hindi reservoir of wisdom kasi na nag-gather ka, parang hindi. Sa akin is journey and the Lord is teaching me in my journeys. And yun rin yung mga learnings ko in my journey, yun rin yung tinuturo ko sa church. Kasi naniniwala ako na ang biyaheng CWC, nandun ako, alam ko na pare-pareho kaming nasa iisang bus eh. So, kung si Moses ay nasa wilderness, yung buong grupo nasa wilderness. Pare-pareho kami ng dinadaanan. Most likely, we are on the same page. So, napakaganda dyan sa Hong Kong na yung pastor ninyo, OFW, you are on the same page. You know what you are talking about sa mga OFWs na members mo. Kaya one thing sa akin, ayaw kong maging full-time pastor. I've been working. I work in the evening sa professional work ko. I work sa US. Gabi ako magtrabaho kasi umaga sa US. Para maintindihan ko yung mundo ng mga members ko. Ang mga members sa church na I'm serving, they are professionals, they are businessmen. Para malaman ko yung naghahabol ka ng quota, naghahabol ka ng deadline, yung pressure dito, pressure doon, puyat dito, puyat doon. Para maintindihan ko, I intentionally I intentionally chose to do that. So most of my sermon comes from my day-to-day experience. On my experience with the Lord, connecting with Him, prayer, sa mga dinadaanan ko, the word worship. So meditation ko. So nagbibinumbada, and sometimes you worry. Nag-worry ka pa rin. How much more yung iba? So I meditate on that. Why worry? I meditate on that. So ayan, nagkakraft ako ng sermon. So ayan, biblical foundation. Sabi ng Panginoon, John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So ayan yung principle. We always connect to the power source. Kailangan nakatap tayo sa Holy Spirit. We listen to Him in our day-to-day grind in this world. Ano yung mga tinuturo niya sa atin? Take note of those. Those are good sermons. Okay? So sabi ni Paul, 2 Corinthians 4:7, but we have these treasures in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. This treasure in jars of clay, it's the Holy Spirit, the gospel, the good news. Inilagay niya yung Holy Spirit niya sa atin. And dyan manggagaling yung power messages na i-deliver natin. So, ayan. So, sana manggaling sa Holy Spirit ang mga i-deliver nating message, hindi nanggagaling sa sariling utak natin. So, ayan. That's my experiences. My best sermons came from those journeys na dinaanan ko. Journeys na yung mga matitinding journey rin. So, yun yung sa akin. Okay? So, heart check number 3.
Subukan nyo na bang may spiritual burnout? May kwento si Pastor Dennis dito eh. Nagli-lead ng worship. Nagmumove ang Holy Spirit. Ang ganda ng move ng Holy Spirit sa congregation. Pero si Pastor Dennis na nagli-lead eh, ang dry. Bakit ang dry? Oh Lord, nag-move ka doon. So parang, is that spiritual burnout? What do you think, Pastor Dennis? Spiritual burnout kaya? So, what does spiritual burnout look like in your life? What are the warning signs that you are running on your own battery instead of being plugged into God? Alam niyo, may mga times na, ano kayo yung sermon ko? Ano kayo yung sermon ko? And then I realize na, Lord, anong gusto mong yung sermon ko? And I start asking the Lord, praying for it. Sorry Lord, nanggagaling ako sa utak ko, parang gano'n. Kaya naging motto ko yan na, Lord, you can always interrupt me. I'm just a messenger. Kaya nung pagpunta namin sa Hong Kong, yeah, the Holy Spirit, change your lecture, what can we do? Ay, struggle natin, Pastor Dennis. Pagpunta natin sa Hong Kong, ayaw gumana ang mga AI. Kasi ginagawa namin ni Pastor Dennis ito eh. AI is a great tool. Pag may point ang Panginoon, you don't need to seek for concordances, you don't need to go for the historical, cultural study. AI is your friend. AI will help you research on those things. Pagdating namin dyan sa Hong Kong, yung mga kinaf pa naming mga material, nakasave doon. Ang China, bawal sa kanya pala yung mga AI. Buti na lang, we have this homiletical skill. So we crafted our sermon while on there. Naaalala namin yung mga nandun, yung mga research namin through AI. And then we were able to craft it in the mano-mano style. So ayan, spiritual burnout, nararanasan natin lahat yan. Kahit pastor ka. So magandang gawa ka rin ng sermon regarding spiritual burnout. You talk about your experiences. Para, grabe, buti pa hindi yung kwan. Ila, madimdemonyo, aksamot kan kung kunati membro. Apay, da pastor kat nagtitibay da. Akala nyo lang yun. We are all at the hands of the mercy of God. So, ayan, spiritual burnout. Where you walk, we walk. Lahat, pare-pareho yung dinadaanan natin. The Holy Spirit that is in us is the Holy Spirit that is in you. Our immaturity, pareho rin ng dinadaanan nating immaturities. So, ayan, and yung iba lang talaga, nag-grow, nag-learn. And may the grace of God give us a edge lagi na mas lamang tayo sana ng one step kesa sa mga members so we can minister sa kanila ng mas mahusay. Okay? So, wrap up. Okay, we wrap up. Oras na. Mag-aalas 11 na. Okay. Mic test, 1, 2, 3. Hello, mic test. Okay, 3-point check for the preacher's heart. Okay? Di ba ginagawa natin yan? Hello, mic test, 1, 2, 3. What is the 1, 2, 3 mic test? Una, i-check natin. The integrity check. Okay. Kumusta yung buhay ko? Am I aligned with my words? So, ayan. Yung question is, Lord, ipipreach ko to. Lord, hindi ako maayos dito. Ilamang apo iti dayag mo. Amok apo Diyos nga kurang akpay dito. But you are asking me to deliver. Hide me in your grace. Hide me in your righteousness. And ang tip ko dyan, ang tip ko pag magpipreach kayo ng ganon, be honest. Be honest. Sabihin niyo, I myself is struggling here. Ako mismo. But how do I cope up? I cling to the cross. I cling to the cross. Anyway, as Proverbs says, a wise man may fall 7 times but he rise up 8. I'm a work in progress. Maybe may mga ilan rin sa inyo nag-struggle dito. Buti nga nag-i-struggle ka. Yung iba bigay hilig. So, yan. So, parang ganun. That is my reflection dito. Be honest with the congregation.
they appreciate yung vulnerability natin sa harap. So, ayan. Be vulnerable to the congregation. Alam nyo, kaya minsan, nag-a-upload ako ng mga videos sa CWC, pero hindi ko siya ina-advertise, nila nakatago sa YouTube. And isinisend ko lang yung link doon sa chat group ng church. Because those message are designed for MCWC. Are designed with my community. It's not designed for public. It's about our context. It's about our context. So yan. I can be vulnerable with the people that I serve. So yan. Integrity check. So be honest. Compassion check. Ang tanong, is my motivation love for God and His people? So tama ba yung motivation ko behind? So ayan, we should be coming from the spirit of compassion. So the spirit of compassion. So ayan, kaya I always dito kasi kung I think this should be what is being cultivated sa buhay nating mga preachers. Kasi this is the secret of the Lord Jesus Christ. Kung bakit apita na impuswan amin, ma-appreciate amin ti tattao yer aramida na because He is so compassionate. May the Lord give us that spirit, the spirit of compassion. Okay? And then check number 3, mic test 1, 2, 3. Dependence check. Am I plugged into God through prayer and His Word? Connected ba ako sa true power source? Or am I leaning on my own understanding, on my own wisdom, on my own learning? So, ayan. So sa akin, pag kinakraft ko yung sermon o sinasabayan ko yung nagpe-pray, Lord, guide me, turong nakayakit mga way of delivery. Then pag natapos ko yung sermon, bago umakyat sa kwan is, Lord, help me. Alam niyo may yung Holy Spirit ang galing niya sa kanya. For example, kanina, I preach about worry, anxiety. Yung worry about yung wars and rumors of wars. Pagbungad ni Sister Aubrey and she talks about sa praise and worship, she talks about the worry niya rin sa gerang nangyayari. Alam niyo yung mga bagay na yon, nagpapasalamat ako sa Holy Spirit because Lord, you are talking to my worship leader about worry. And you ask me to make a message about worry. So parang yun nagpapalakas ng loob ko na ito talaga ang message ng Panginoon. So ayan, yun yung dependency. Lord, ito ba talaga yung message? At may tumayong isa tapos nag-testimony or nag-talk about that. Thank you, Lord. You are answering my query. So parang ganon. Dependence check. Let us always depend on the Holy Spirit. So ayan, we cannot satisfy people. We cannot fill their cup. Only the Holy Spirit can do that. And we need to be tapped sa vine. We are just the branches. And mag-flow lang sa atin yung the power, the message, anointing. Mag-flow lang yun. Okay? Final thought. God is not looking for the most talented person in the room. So, hindi pagalingan. Ito yung nakita kong spirit ng mga teacher dito sa Bible School. They will not kick you out sa Bible School kahit 0-0 ang mga exam mo. Pero they will kick out you dito sa Bible School kahit ang talino mo kung sablay yung violators ka sa rules, regulations, pasaway ka lagi, they will kick out you kahit ang talino mo. So, the spirit of that rule dito sa Bible School, naintindihan ko yun. Kasi talent, hindi yun yung hinahanap ng Panginoon. He can kill Goliath with just a slingshot. He is looking for the most available, yung mga mapagkakatiwalaang tao. Alam niyo ang Panginoon natin, ito yung Diyos na kuwan. He will never share His glory. He will never share His glory. Kaya sa akin, Lord,
Pagkatapos ako nag-message, Lord, yours all the glory, honor. Wala ako, Lord. I'm just a microphone. I'm just a microphone. It is your word. I just deliver it, Lord. So, yun. Ayan. He is looking for the most available and trustworthy person. Anong ibig sabihin nun? The one whose heart is set on him. Okay? So, he can amplify a surrendered heart in ways that will astonish you. So, ayan. Let us surrender heart natin sa Panginoon. All the more na, ayan, pag mag-message tayo, we always surrender to the Lord. Makikita natin yung anointing na mag-flow. Yan yung experience ko. The more you fix your heart, the more the anointing flows. So, ayan. If nag-flow na ang anointing sa atin ngayon, sa ministries natin ngayon, sa bawat isa sa atin, how much more 10 years from now? Because we are being changed from glory to glory. Gumaganda at gumaganda yung ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Okay? So, praise the Lord. That is the final thought. And next meeting, we would be studying about dito, yung greatest partner. Pinag-usapan natin last time yung description ng preaching. Pinag-usapan naman natin ngayon yung description ng preacher. Pag-uusapan naman natin yung description ng greatest, yung partner, the empowerer of the preaching, the Holy Spirit. Siya naman yung pag-uusapan natin next meeting. And bago tayo mapunta sa mga technicals, yung tips, mga ideas kung paano natin ma-develop ang preaching natin. Okay? Greatest partner, the Holy Spirit. Siya yung partner natin in preparation and in delivery. So pag-aaralan natin kung paano niya tayo magagabayan sa ating pag-aaral. And paano niya tayo mai-empower sa ating pag-deliver. So Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Yan, purihin ng Panginoon. This is our lesson for this evening. It's 11:07. Do you have questions or experiences na ma-share rin? Or wala? Pasara. Totoo yung sinabi mo. Alam mo yung sa yung the word mas yung buhay natin ba. And that was 2013, one of the worst year I ever experienced as a OFW. Bakit po, Pastora? Kasi napakalapit yung interval. Ang una ay nag-break contract ako. And after February, after few months, na-terminate ako. So, break at saka terminate. Kas lang nga, imbalance nga, di pa nag-break ko. That time, mess ang ministry, mess ang work ko, but I need to stand strong. Pero behind my everything, my heart is crying. Depressed kaya ako, pero patuloy pa rin ang ministry. Now, after that, na-realize ko yung kaya pag question ko, ang laking question ko sa Panginoon, Lord, I've been parang nakikita ko yung sarili ko na, Lord, bakit mo inalaw ito na awarded ako na most outstanding family carer sa Hong Kong? Tapos ganito ang mangyari, mati-terminate ako, magbe-break ako. Bakit nangyari ito? Bakit ko naranasan ang mga ito? Nasa ministry ako, Lord, nag-obey ako. Ang dami kong question kay Lord noon na kaya relate, alam ko pala yung mga experience ng mga depressed ba? Na artificial depression, yung talagang you are depressed because of the circumstances. May mga depression kasi na talagang aslangay na inborn kanya da dayta nga dayta ti safsaferin da.
nga Mm. dijay ket depressed because of what had happened, yung experience. And hindi ako makakatulog. Naranasan ko yung ay Mm. agfo-float ka nga ang ka nakaturog. So relate ako sa mga ganyan, and yung termination ko parang hindi ko matanggap-tanggap na ako'y ma-terminate. And way back, yung sa award ko, Lord, the Hong Kong government gave me such kind of very good appreciation as a family carer, as OFW. Pero doon ako din, ang dami kong napag-aralan, Pastor. Kaya pag nagpipreach ako, that is Mm. part, pag nandyan yung, pag relevant sa preaching, preach ko yan. Mm. Para yung na-experience ko na termination at break, alam ko yung situation, yung mga break contract, mga termination. And so, doon ko naintindi, I see, tatagal pala ako dito sa Hong Kong. May purpose. You may allow it. You may not like that to happen, but you allowed it for me na part of the purpose, yung ministry ba. Kasi noon din, lagi kong sinasabi yung for good na ako. Nako, ang grabe, 2009, 2010, lagi kong sinasabi na for good na ako, next year for good na ako. Never na for good ako. And so, yung mga ganyan na nangyayari sa akin as OFW, naging effective sa mga, let's say, sa mga pag ako nag-message, very confident ako kasi nararanasan ko yung pinagdaanan nila. I Mm. believe some of also yung mga preachers na nakaranas ng ganyan. This is a very good kasi na-relate ka eh. Oo. Kaya ang ginagawa ko na lang sa mga na-terminate, I just listen to them and just stop Oo. them or advise them. Sabi ko, I feel you. I Oo. feel you. At least, alam nila dahil relate ako sa kanila eh. Mm. Nakaka-minister tayo. And even in the preaching, nakaka-minister tayo. Even sa mga depression because of circumstances, at least naranasan ko yon. And kaya nga yung mga OFWs, to the extent nga dapay garuti active IJJIL, very young lady, alam ko na alam ng mga kaano dito, 34 years old, depressed siya, nag-suicide ba naman. Sabi ko, Lord, bakit na-allow ito? Yun pala, pag talagang hindi nila maano, Mm. uh, they go to the extent of suicidal tendencies. So, Mm. grabe, Pastor. So, it is very effective talaga yung buhay mo na yung Mm. awesome ba ang ginawa ni Lord. Yeah. You went through that, but by the grace of God, nakayanan mo. Kaya kapag nakakarinig ka maganyan, nafe-feel mo din yung, wow, I go through that. You can be a minister to that. You can just be with them. Kasi Mm. alam mo yun eh. Kapag kasi hindi mo nararanasan, parang ano ba? Oo. Walang pake. Of course, we listen, pero parang mas maganda yung relate ka talaga. Mas maganda yung na-experience mo, yung sasabihin mo, yung sa words, especially when you're ministering through the preaching, ganun. O tama yun. And of course, that's part of the art of preaching nga, yung Oo. and that the message that you need to convey to the people. Oo. Yeah. Kaya And it sinasabi worked. ko nga na sinasabi ko na in my experience, yung pag pumunta ka sa school, Bible school or seminary, pag pumasok ka ng ministry, it's like 30% lang ng nahakot mo sa Bible school ang magagamit mo sa ministry, because actually, in the way you minister, it comes from your day-to-day walk with the Lord. Doon nang gagaling yung karamihan ng message mo. You talk about the struggles of life, yung kaya the Lord will equip us to the kind of the church na kung saan niya tayo ilalagay. So Pastora Imelda, dumaan siya doon sa klase ng pagsubok na ganun. Parang itinuturo ng Panginoon sa iyo yung roadmap. So parang ipina-experience niya sa iyo na mapa mo
tapos pinabalik ka para you can guide other people na alam nila rin yung exit, parang ganun. So I believe na parang ganun ata ang pagpapastor. And parang navigators tayo na you point out yung daan so parang ganun. So sa mga kapwa kong pastor dito, I know na you experience rin yung kwan dito. So ayan kaya napakaganda diyan sa Hong Kong na yung mga pastors natin diyan is OFW rin. So may the Lord bless you sa ginagawa ninyo. And ayan, iba rin yung setup ng ministry. So bawat isa kasing church may uniqueness yan. May uniqueness. Kaya sinasabi ko sa mga pastors na hanapin nyo yung uniqueness ng church nyo, yung mga tao na pinagkatiwala ng Panginoon sa inyo, and then hindi pare-pareho eh. Hindi pare-pareho. So, yun. So, praise the Lord. Kaya si Pastora Imelda, I think the church loved you well because your journey is their journey. and your life, nasa iyo yung mic check 1 2 3. The integrity, you show, nakita ko yung personality mo, Pastora, na hindi, what they see is what they get. You show your real personality. Pag nagalit ka. Ganun sa'yo, and then you teach them to forgive, we move on. So parang ganun eh. So ayan, that siguro yung kaya yung kung susundan natin yung mic test 1 2 3 natin, I see sa'yo yung una, integrity, the compassion check. The people would not stay with you if they do not feel the compassion, the care that you have. And pray ng Panginoon na the Lord has given you so many daughters and a son. So, magaling, mas mabait yung mga sumunod sa akin, Pastor. Kaya nga pumanawak tapno mas karkaro pa nga aramidi ni Apo Dios ta very naughty act. Very Yeah, I think it follows yung si Jesus Christ, sinabi niya mismo, you will do greater things. And I think tayo kaya nga yung mga next generation na ministers, kino-communicate ko sa kanila, you should be doing greater things than what we were able to do. Yeah. Because if hindi nyo kami mahihigitan, hindi kami naging good teachers sa inyo. So parang it would be our joy pag nakikita yung mga next na they are even going beyond greater bounds ba. So yun yung kaya praise God, you were able to na so dependence check. Hindi ka able to succeed sa mga pinagdaanan mo, Pastora, if wala yung dependence. Pastor, yung teacher ko ng church administration, kasi wala siya nung kaya incomplete kami lahat, wala siya nung sa final. And then sabi niya sa akin, Pastor, yung grade namin, halos wala kaming lahat. Lahat kami wala kaming grades. Ewan ko kung paano na-complete yung iba. Tapos sabi niya sa akin, kasi malapit na akong uuwi, sabi niya, Pastora, nasa ministry ka na. Sige, ikaw mag-grade sa sarili mo. Sabi ko, ay, wag Tapos sabi, no, I'm honest. I'm serious. You grade yourself. Madikpulos kahit nga gradean. Kasi you know yourself. You are in the ministry and we are talking spiritual and you know yourself, be honest. So you grade yourself, ganito ang gawin mo. Tapos sabi ko, ay hindi, Pastor, basta ikaw mag-grade sa akin. Sabi niya, sige, hatiin natin, 50% sa'yo, ako 50% sa akin. So yun, yung kung ano yung grade mo sa dagdagan ko yun. Natawa ako, sabi ko, hindi Pastor, hindi sir, hindi si kung kilala mo si Pastor Abeliano? I'm not familiar. Okay. Doon sa ICA kasi siya, Pastor. Sa ICA siya. So, ayun, sabi niya, i-grade mo.
Pero finally, we come up into ay nag-agree kami, ganun nga. Sabi ko, hindi pastor, basta mas malaki yung sayo. Kasi sa akin, sabi, hindi kasi, alam mo, yung integrity nga, pastor. Mhm. Grade mo sa sarili mo because you know yourself and that relationship makes you with God makes you more confident kasi mas kilala mo yung alam mo yung ginagawa mo sa ministry, sabi niya. And yun nga, pastor, integrity. So, ayan, praise the Lord. So, we pray sa ating ministry, in the pulpit ministry, in the end, ang may pagyayabang sana natin is the Lord who beyond sa mga in spite Amen. sa kakulangan natin, in spite sa imperfections natin, Tama, makikita natin pastor. yung ministry na it's not about us. Actually, tama yung sabi niya sa salita na, I will build my church. It's never us. So we were just obeying, just a spokesperson, just a microphone, and actually Amen. speaking in the church. So, ayan, may that be an encouragement sa atin na nasa pulpit ministry and sa mga papasok pa sa pulpit ministry. Yan, next meeting, kilalalanin natin yung pinaka pastor of the church, the Holy Spirit. Ayan, so Amen. maraming salamat. God bless sa ating lahat. If you have queries also, you can chat sa chat group natin. And may I ask, Pastor Mel, can you close us in prayer? Sige, kararag tayo garod, kakabsat. Thank you, pastor. Very powerful ang lesson natin ngayong gabi. Thank you, Lord. Oh, yes, Father God, we thank you once again for the lesson and the word that is imparted to us tonight. Agyaman kami iti nabalegi kini panakaawat apo ngaro na iti panangibingay mi iti sasaum apo. Lord, patuloy kang luktam iti puso ken panunot mi tapno kasta adupay iti mas maamamuan ka apo Dios babaen ka dagitoy nga adalin mi ket mangtid kada kami apo iti mas nabilbilig pay ken mas transform apo iti biag mi o God because it's all about you, Father. Thank you, Lord, apo iti teacher ti mangisusuro apo kada kami ni Pastor Bright dagiti nga anos na Lord dagiti sacrifice na Lord, thank you amom apo Dios dagiti aramiden na nga panag-review panag-adal na apo Dios kadagito nga ipapaadal na kada kami ket patuloy ka let your anointing flow God every day every time oh God tapno ni kasta daytoy nga adal agbalin kadi nga biag kada kami apo Dios. Thank you Lord ura pa iti panagina nami iti daytoy nga rabii dawatin mi iti na imas nga turog apo i-restore back mo dagiti lost strength mi physically spiritually oh God tapnon bumawon kami manin pagyatam nga bumawon kami no bigat apo ket nabalegi manin nga aldaw napapigsa kami apo Dios nga mga ramid kadagiti kay pagyatam. Thank you Lord. I bless everyone oh God karo dagiti kakabsat nga di Hong Kong nya pa na dumaduma pa nga lugar oh God. Thank you. Kada ti protection apo kada kuwada kada kami amin apo Dios. Thank you Lord. Thank you Lord. Kada ito apo iti kararag mi baben apo mi Kristo. Amen. Amen. God You, bless. sa ating lahat, God good bless. Good night. night. Amen.